Kapit, pangalan, paghawak ng mahigpit kung nasa panganib o mahuhulog. Kapit, pangalan, isa sa mga pinakatanyag na Pilipinong makata. Ngunit, sino nga ba si Kapit? Sino nga ba si Kapit? Si Kapit ay si Jose Maria Flores Lacaba Jr., isang tanyag na manunulat at makatang Filipino. Pinanganak siya sa Cagayan de Oro noong Agosto 20, 1945. Isa sa mga kapatid niya ay si Emmanuel Lacaba, isa ring sikat na manunulat. Nakapag-aral si Kapit sa Ateneo de Manila, ngunit nang lumaon ay napilitan siyang huminto dahil sa kahirapan. Mula rito, siya ay tumungo sa Philippine Free Press bilang manunulat. Dito niya tiniliksa ang diktaturyang Marcos sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat. Isa sa mga bahagi ng buhay ni Lacaba na tumulong sa kanyang paglalakbay bilang makata ay ang panahong batas militar, kung saan siya ay isang aktivista. Naging bunga ang isang ikwento ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Emma, at dahil din sa batas militar, mismong si Pete ay nakulong ng halos 2 taon. Bilang kanyang tugon sa pangahas na pamumuno ng mga Marcos, inakda ang Days of Disquiet, Nights of Rage na tungkol sa kanyang pagtutok sa mga demonstrasyon at pagprotesta noong batas militar. Ang tula na ginawa ni Pete Lacaba na pinamagatang ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz. Isang gabing madilim, puno ng pangambang sumakay sa bus si Juan de la Cruz. Pusturang-pustura, kahit walang laman ng bulsa. Bawal manigarilyo, boss, sabi ng konduktora, at minura si Juan de la Cruz. Pusturang-pustura, kahit walang laman ng bulsa. Nilakad ni Juan de la Cruz ang buong avenida. Bawal pumarada, sabi ng kalsada, bawal umihi dito, sabi ng bakod, kaya napagod si Juan de la Cruz. Ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz. Isa sa pinakatanyag na tula ni Lacaba, isang tahimik na mamamayan si Juan de la Cruz na palakad-lakad sa lungsod. Laging napapahinto si Juan sa kalsada dahil laging mayroong ipinagbabawal. Isinulat ni Lacaba ang tulang ito noong panahon ng batas militar. Naging sagisag ni si Juan de la Cruz bilang bawat mamamayang Pilipino noong panahong iyon. Mamamayang Pilipino na hindi maaaring mamahayag ng malaya, magtipon at maglakad sa ating gabi. Sa pagtatapos ng tula, umakyat si Juan sa bundok ng Arayat, sumasagisag sa pagkalas ni Juan sa lipunan. Mula sa mga tulang ito, hindi may kakailang bahagi na ng estilo ni Lacaba ang paghahanap ng inspirasyon mula sa mga pinakasimpleng bagay tulad ng paksiw na ayungin, paglilitsyon at baghari. Masasabi ring isang temang karaniwang makikita sa kanyang mga tula ay ang paggamit ng kontradiksyon at usaping pambayan na nakita naman sa mga tulang Pasyong Mahal ni San Jose at mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz na parehong tungkol sa batas militar. Madalas din siya gumamit ng mga kabalintanaan at parikala sa kanyang mga tula. Isa sa mga pinakamalaking kontribusyon ni Lacaba sa kultura at panitikang Filipino ay ang pagkakabuo ng tinaguriang tula-dula o isang dulang halaw sa isang tula. Nilipatan ang mga tula ni Lacaba na tumatalakay sa mga isyong panlipunan ng mga kilos, galaw at kwento. Marami sa mga tula-dula na ito ay nangangailangan lamang ng 3 tauhan. Isang mambabasa, isang gaganap kay Juan de la Cruz, ang pangunahing tauhan, at isa pang gaganap sa mga ibang tauhan. Dahil dito, mas madaling tanghalin ang mga tula-dula na ito sa mga publikong lugar, at dahil dito, mas maikalat ang mga mensahe ni Lacaba. Napakahalaga nga ng mga naiambag ni Lacaba sa panitikang Filipino dahil sa kanyang pagtalakay ng mga panlipunang isyu. Maliban sa mga tulang aming nabanggit, ang ilan sa mga tulang kilala at inambag ni Pete Lacaba ay ang mga sumusunod. Mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz, sa daigdig ng kontradiksyon, sa panahon ng ligalig, at lahat ng hindi ko kailangan malaman, natutunan ko sa pelikulang For Adults Only. Dahil sa tula niyang Panahon ng Ligalig, nakamit niya ang unang gantimpala sa tulang isinulat sa Filipino at ang Don Carlos Palanca Memorial Award.
Kapit. Pangalan. Paghawak ng mahigpit kung nasa panganib o mahuhulog. Kapit. Pangalan. Isa sa mga pinakatanyag na Pilipinong makata.